Tuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Ayan, magandang araw po sa inyo. Ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga ka-coffee abroad, magandang araw po sa inyo. Update tayo dito sa impeachment ni Sara Saltik Duterte. Naglabas na po ng kautusan ang Korte Suprema. At doon sa kautusan na yan, pinapasagot niya ang House of Representatives patungkol dito sa petisyon nila Torion, yung kampo nila Sara Duterte. At walang TRO, walang Temporary Restraining Order. Ibig sabihin, hindi sinasabi ng Korte Suprema na itigil ang investigasyon na ginagawa po ng House of Representatives. Tuloy lang. Hey! Ay! Pahiya kayo ngayon. Okay. Facts of the matter. Dalawa yan, ha? Dalawa po yung petisyon na nandiyan sa Korte Suprema. First, yung petisyon na ipinasa ni Torion. Yung abogado ni Kibuloy. Si Israelito Torion. At yung isa pa, Jimmy Bondoc ata yan. Basta yung dalawa na yan. Magkasama sila at may isa pang abogado, no? Parang last month ito eh. Last month, March, nag-file yung mga yan, tumakbo yan sa Korte Suprema. Gusto nila ipatigil itong impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. At sinagot agad yan ng Korte Suprema. Yan, that's the first complaint, that's the first petition. Yung second petition, si Sara Duterte mismo yung nagpasa. Kaya nga nagtataka tayo, ilan yan? 58 pages yan? 58 to 78 pages yan. English. Tapos si Sara yung nagpasa. Malinaw naman, hindi niya kaya yon dahil yung capacity ng utak niyan, di ba? Abogado niya yung gumawa. So, dalawa po yan. Yung first petition, by nilabas ng dokumento, pero walang TRO. Yung second petition, kakapasa lang yan ng isang araw, so definitely wala pa. Kasi aralin pa ng Korte Suprema yan. Pero, almost the same. Almost the same. Same argument. Ang sinasabi ng grupo ni Torion at grupo ni Sara, kasi wala naman silang ibang maiisip na, pare-parehas lang yan. Pamparami lang yan, pinarami lang nila para palabasin. Oh, maraming nagpipetisyon para ipatigil. You know, yung headline na yan, yung ganyang argument na maraming nagpipetisyon para ipatigil yung impeachment proceedings ni Sara Duterte, kahit dalawa lang naman, no? Anyway, so kung hindi naglabas ng TRO o ng Temporary Restraining Order ang Korte Suprema, malamang sa malamang, yan din po yung magiging kapalaran ng petisyon ni Sara. Ibig sabihin, yung second petition, more or less, yan din po ang magiging desisyon. Hindi mag-i-issue ng temporary restraining order. So tuloy yung investigasyon na isinasagawa ng Justice Committee ng House of Representatives. Ang kanilang kautusan doon ay sagutin within 10 days. So anong petsa ngayon? April 8. So kung kahapon nila natanggap yan, kahapon nila natanggap April 8 kasi ngayon ay April 9. Plus 10 days, ibig sabihin hanggang April 18, pwede sagutin ng House of Representatives itong sulat ng Korte Suprema. That's April 18. Ang hearing po ni Sara Duterte ay April 14. Hearing 14, ang deadline 18. So strategically, kung mautak ang House of Representatives, they will not immediately respond to doon sa sulat ng Korte Suprema. Medyo i-delay nila yan. So, posibleng, anong araw ba yan? Baka may weekends eh. So, kung ang deadline nila ay April 18, that's Saturday, pwedeng magpasa sila ng April 17, that's Friday. Diba? So, sa Martes, April 14, hearing na ni Sara Duterte. Mabubulgar lahat. Sa April 14 na hearing, mabubulgar lahat. Una, andyan si Ramil Madriaga. Very crucial po yung papel dito ni Ramil Madriaga kasi siya yung may personal knowledge. Siya yung nagdi-deliver ng salapi. Siya yung may direct connection kay Sara Duterte, lalo na po ng kampanya. Siya pa nga yung nasa likod ng ISIP, di ba? Inday Sara for, Inday sa ISIP, Inday Sara, ano ba yan? Basta, yung movement na yan, parang campaign movement yan eh. Inday Sara for President, parang ganyan. Ang daming alam ni Ramil Madriaga. At pinitisyon niya, sinugpi na yan ng House of Representatives. Pero syempre, dahil nakakulong siya, kailangan ng court order. Naglabas na rin po ang korte. Tinan nyo ha, tagpi-tagpiin ninyo. Pumapanig ang tadhana sa investigasyon. Ang korte, naglabas na ng kautusan. Sige, Ramil Madriaga, allowed ka. Dumalo ka dyan sa hearing ng House of Representatives. Yari siya dyan. Mabubulgar siya dyan. Isa pa, yung kanyang salin. Sinubpina na rin yan sa ombudsman. Simula 2007 na kanyang salin. Kasi isang reklamo sa kanya,
biglang angat yung yaman. Unexplained wealth. At kapag nakita natin yung SALN, magiging Harry Roque yan. Yun nangyari kay Harry Roque na biglang yaman, tapos tinanong siya, bakit ka biglang yumaman? Sabi niya, nagbenta kami ng lupain, tapos hinihingi yung proof na nagbenta ng lupain, walang maipakita si Roque. Ganyan ang mangyayari dyan kay Sara Duterte. Isa pa, sa Cabral Files na nasa balita po ng Bilyonaryo News Channel, may 1 billion pesos na insertion si Sara Duterte noong 2020. Presidente niyan si Digong. Biruin mo ha, mayor ka ng Davao that time. Nagkaroon ka ng authority, nagkaroon ka ng insertion na 1 billion, hindi 125 billion ha, 1 billion, paano ka nagkaroon ng budget insertion? Kasi nga ni, ang tatay ko, presidente nga ni, may insertion. Samantalang yung iba, naghihikaos, ibang distrito ha, naghihikaos na makakuha ng 500 million man lang. Pero ang mga Duterte, napakadali, si Pulong, 51 billion ha, 51 billion ang nakuha in 3 years. Samantalang yung may hirap na distrito dyan sa Samar, ibang parte ng Mindanao, pahirapan pa makakuha ng 500 million. Samantalang yung anak, binigyan ng 51 billion. Patas ba yan? Dilis? DDS, tama ba yan? Wala ba kayong isip? Isip-isip kayo. Common sense, mali yun, yung ginawa nila. Ang masaklap, binabaha pa rin ng Davao. May 51 billion ka na, hindi mo pa napaganda yan. Ay, nako! Dito tayo sa balitang ito. No TRO from Supreme Court means House impeachment proceedings versus VP Duterte to continue. Yan po ang sinasabi ni Chua. House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua of Manila. Sinabi niya po that the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte will move forward after the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Akala kasi nila makakapuntos ulit sila sa Korte Suprema. Akala nila maiisa na naman nila ang Supreme Court tulad ng nangyari noong 2025. Nakapunto sila sa Supreme Court eh. Di ba? Kinampihan sila ngayon, takbo na naman sila. Na yun naghahangad ng bloodbath, takbo na naman. Kasi hoping sila eh na makakapunto sila. Hindi na. Hindi na umuobra yung style ninyo na yan. Tinabla ng Supreme Court si VP Sara. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment. The Supreme Court did not issue a temporary restraining order. This means there is no legal impediment to the ongoing impeachment proceedings. Yan po yung pagtitiyak ni Chair Chua sa usapin na yan. Masakit tanggapin, di ba? Dahil tuloy ang bloodbath sa April 14. Walang TRO, walang takas. Kasi si Sara, pag-iimbestigahan na, kasi ugali, bawal mo kami imbestigahan eh. Pag imbestigahan na, takbo. Pero gusto niya na bloodbath ha. Pero tatakbo sa Korte Suprema, magpapakampi. Sabi pa ni Kong Terreridon, see you on April 14. Si Sara pupunta? Tingin mo, pupunta si Sara sa April 14? Ako hindi ako naniniwala pupunta. Pero yung kanyang spokesperson, si Attorney Michael Powa, pupunta. Sinumpi na yan eh. Hindi naman siya vice-presidente. Hindi naman siya, I don't think na kasing ugali niya si Sara Duterte. So pupunta. Si Sara hindi yan pupunta kasi kapag pumunta yan, yung pride niya, hindi, sinabi ko na eh. Hindi ko nire-respeto yung jurisdiction ng institusyon na yan eh. Bakit ako pupunta? Kung pupunta siya, mapapahiya siya. Diba? So malamang sa malamang, April 14, hindi pupunta yan. Pero sana pumunta. Diba? Para may pagtanggol niya ang sarili niya. Total, yan naman ang gusto niya eh. Humiling siya ng due process. Binigay na yung due process na yan. Kasi naman ka-coffee, bakit nag-hearing dyan sa House of Representatives? Malinaw naman. Kailangan po mag-hearing. Ipaliwanag lang ulit natin na kailangan po mag-hearing. Kasi kailangan nila matukoy yung itong impeachment ba to ni Sara Duterte, may sufficiency in ground, sufficiency in substance, sufficiency in form. Hindi gawa-gawang impeachment case lang. Kasi kung gawa-gawa lang yan, tatawanan lang kayo sa Senado. Pag nasa Senado na yan, mag-hearing na yan, yung prosecution, yung grupo nila Attorney Jervil, once na umusad na yung hearing dyan sa Senado, pagtatawanan sila. Kung walang matibay na grounds, di ba? I-impeach mo yung mataas na opisyal ng walang matibay na grounds. Katawa-tawa yun. At paano mo matutukoy na may matibay na grounds? Mag-imbestiga. Mag-hearing. Kasi kung walang hearing, ano yun, hinulaan mo lang kung may grounds o wala. Common sense, di ba? Yan ang hindi alam ng mga dilis eh. Galit na galit sila na dapat daw itigil yung impeachment proceedings na yan. Mapapahiya lang kayo.
Tuloy na tuloy po yung hearing. May mga ebidensya, may mga testimonya, may mga magsasalita po tayo mga witnesses. At andyan po yung mga dokumento. Galing sa Philippine Statistics Authority, galing sa Commission on Audit, galing sa Ombudsman, yung mga SALN, yung tax records, yung registration sa SEC, ayan po yung mga dokumento na susuriin at may mga constitutional basis po. May batayan kung bakit nagsasagawa ng imbestiga. Dahil kung walang batayan, immediately mag-i-issue ng TRO ng Korte Suprema at malinaw naman na hindi nag-issue. Ibig sabihin, may constitutional basis. I-komento ang inyong opinion, reaction. April 14, that's Tuesday. Abangan po natin yan. Exciting ka-coffee. Itong magiging hearing na yan. Mga nais nyo po sabihin dyan sa comment section, sa Facebook, YouTube, and TikTok. Make sure na nakasubscribe po kayo sa YouTube. Click lang po yung subscribe, TikTok subscribe, Facebook follow. I'll see you in the next video. Bye!